Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapag laom, himayao na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol o kabudlay. Ug ipaabot ang inyong mga mainitong panimaya. Dinhi lang sa Panimaya sa Kabuntagon. Diyos na nuktok kung naghandong sa kasing-kasing mo siya pasudlon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatayan. Isiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Timbaya sayon nga hinuon, ang timbaya yano lang ang pausa sa bililhon. Pakita Diyos nung pahihon, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatang, bitlisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa amin nga langitnon, puno sa labas nga inspirasyon, hinitak na sa kabuntagon. Ikaw ginanapit niya karon, tugyan ang kaugalingon, pag-ampog imong padayunon, sa kalisulog kalipay ang Diyos kanunay kanimo nga magaling. Sa Diyos ang himaya, panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatang, bitlisiw sa kabuntagon, unang timbaya kanimo igsuon. Puloy anad sa Diyos Amahan, sa balayng langit noon, magkilit anay kita tanan. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. You are watching here in Panimbaya sa Kabuntagon live in Hope Channel, third floor of South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. mga kapaglaom, pwede mo mo-text o mo-tawag sa mga numbers nga makita sa inyong mga screens. O pwede po mo makikontak kanamo pinagi sa among Facebook page, Panimbaya sa Kabuntagon. O para sa atong mga higala abroad, kamo magatanaw sa atong live streaming link nga makita sa atong mga television. Kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon among gipaningkamutan ang paghatod kaninyo sa mga impormasyon nga maghatag kanimo kanamo og paglaom. Uban ni kami dinhi sa pagdahig sa atong Ginoo. Atong mga bisita karon gikan sa Misamis Oriental Alubihid, magahatag sa atong harana sa Kabuntagon. Usa ka talag saong sakit ang nalagpasan sa atong guest sa atong Call It a Miracle. Yummy gusto, ganahan ba kaana na atong sutaon ang mga nutrients nga nag-contain ani nga seaweed, which is ang gusto. O kinsa ba katong disipulo sa katong isa ka tawo nga naghikog kay mo gitraidor niya nga iyahang agalon. So ato nang mahibal-an diri sa Bible Bits. Og atong mahinabi ug makauban nato ang atong maabtikon nga Publishing Director sa South Philippine Union Conference, Pastor Ray Cabanyero. Ato na siya mahinabi unya sa Good Morning Pastor.
O kunya naputay tambagan sa Dear Panimbaya. Sala ba ang mga ambisyon? Tabangi miana sa pagtambag sa atong letter sender kay siya usa kuno kaambisyoso. Og ato pong andamon ng atong mga kabataan alang sa pagtuon sa atong mga memory verses sa atong Kids Station. Og atangan nato mga paglaom ang dugang pang mga positibong impormasyon o inspirasyon na maghatag og positibong panlantaw sa atong pagkinabuhi. Dinhi lamang sa inyong kapaglaom sa matag adlawng Sabado, ang Panibaya sa Kabuntagon. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Singers, thank you so much for making this harana sa Kabuntagon very possible. And salamat po sa pagmata o pagbiyahe ka sa lubid pa doon sa Cagayan de Oro City. Now, it's your time to greet your friends and family siguro. We will begin with Miss Michaela here. Thank you. Good morning and happy Sabbath. Sa tanan namo kay igsunan sa Quiet Art Church. And then sa akong family sa Sugod Bagong Taas. And then also sa kay nanay ug tatay Ray Umungos, kay Auntie Daday ug kay Auntie Nida Sanes, ug sa ilan ni Auntie Dadak and Auntie Bok ug sa
Sa tanan mga kaigsunan, happy Sabbath. And si Mr. Rayland. Mr. Rayland, come closer. Para kita ka sa camera. Yung friends. Okay, panimbaya na ako. Before anything else, I would like to thank Hope Channel, Panimbaya sa Kabuntagon for having us here. And ipanimbaya na ako ang Singgit AYS Alubihid and I Dream. And of course, kanang among district pastor, si Pastor Doroteo Sigaw. Okay, singers, you're always welcome here and thank you again for coming. We will be hearing more songs from you, di ba? Anyway, Ma'am Kakaon, makaguso. Kakaon ko gusto. Lami kaya. Mga kaglaom, lami daw ang gusto, busa mong kaon ta gusto, og ang mga sustansya, mga positibong butang atong makuha sa pagkaon sa gusto, atong hibalon, kauban ni Miss Layla. Diri lamang sa Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Bits. There is a certain vegetable that lives in the ocean. Guess what? Yes, guso or seaweeds. Ang guso is a sea vegetable that is rich in vitamins and minerals. These are needed to regulate bodily processes. In particular, guso is rich in mineral iodine, and iodine is responsible for the synthesis of thyroxine, a hormone in the thyroid gland. Deficiency of iodine is a primary cause of goiter, enlargement of the thyroid gland. Besides, deficiency of iodine is associated with impairment of mental function. Another mineral found in guso is magnesium. Ug ang magnesium is known to reduce high blood pressure. Guso is also rich in vitamin folic acid. It is responsible in breaking down homocysteine. And homocysteine is an amino acid kay kung kini taas sa ato ang blood, hinungdan sa mga sakit sa kasing-kasing. Therefore, ang iodine makareduce sa ato ang cardiovascular disease and stroke. Another vitamins found in guso are pantothenic acid and riboflavin. Both are natural stress reliever. In addition, guso is a cleanser. It eliminates toxins from the body. Busa, sa sunod, mupalit yun mo og guso aron ngay apil nato sa ato ang mga pagkaon. It is best for the thyroid gland but also best for the brain, for the stomach, and for the heart. Kani si Miss Layla nagapahinumdom in Proverbs 3:13. Happy is the man who finds true wisdom and the man who grows in understanding. Be healthy. It's a wise choice. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniano sabta sa atong segment ang Good Morning Pastor. Makauban nato ang atong maabtikon nga Director sa Publishing, walay laing kundili si Pastor Ray Cabanyero. Good morning, Pastor. Good Morning, Pastor. Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. First time ni Pastor din Hindo. So we are very blessed Yes. na sa Thank you so kabisi, much. sa kabisi yun ni I'm Pastor sure. Cabanyero. Thank you so much, nakaani Pastor, dito. for waking up early and for coming over. Now, Yes. first of all, Pastor, ang pangutanon, first of all, gipangandoy bagid nimo nga mahimong usa ka spiritual leader? Sa sinugdanan, wala ko naghandong mahimong pastor. Naghandong ko mahimong doktor o di ka mahimong nga abogado. Wow. Pastor, ang iyo bang pamilya, Pastor, kuana ka mga religious leaders na? Yes. Na kahit sakop gihapon nga religyoso kay nagsimba man Sila sila. ba ang hinungdan nga nung nahimo po kang ministro? Adunay mga hinungdan na himo ko ministro siguro tungod sa plano sa Ginoo nga gitawag ta niya, gipadamgo ko sa Ginoo og mga libro nga nahulog gikan sa langit. Wow. Yan nangutan ako sa mga membro sa simbahan unsa may buti pasabot ni ana. Sa ingon dayon silang kinahanglan mag literature evangelist ka. Wow. Tungod ni adto ni apply ko pagka literature evangelist dayon plano siguro sa Ginoo na High himo school ko pa nga to, publishing leader. So dito na encourage ka nga mahimo kang usa ka So, motong- mag-pastor na lang. Motong kasi natian ni Pastor mo nang naabri ang iyang pananaw mo nang ni
kurso gid siya sa pagka-ministro. Ya, uban sabah sa Ginoo, nag-eskwela ko maadlaw. Trabaho ka Ah, gabi. bali trabaho ko maadlaw or eskwela ko Eskwela ko gabi. Nag-literature evangelist ko maadlaw, magabi ko nag-eskwela. Now, nagtuomi ka, Pastor, nga pag once isa ka ka-literature evangelist, LEO. dagan yung mga pagsulay Yes. ang Pagsulay. inyuhang murag masinatian. So, kani nga mga pagsulay, unsa man yung mga klaseng mga pagsulay or murag kalisod nga murag ga-shape sa imuhang future or nganong ga-shape Sige, nimo Pastor. as isa ka good leader or isa ka good minister. Yeah, usa ni anak kanang hunanaon lang nimo no. Mo eskwela ka maadlaw, nya pagkalasing ko eskwela dayon ka. Apoy kayo. Pwede yung kapuya. Panalipay ko nga nahuman ako akong kurso sa tulo og tunga sa tuig sa University of Mindanao. Then nakuha na ako akong credential gold pagkamayo. Mao to yung ko nga sa June siguro ma-eskwela kog theology sa Mountain View Unsa nga College. kurso nimo, Pastor? AB English ko sa gawas, dayon sa UM. theology, UM, University of Davao. Then sa Dayon. theology sa Mountain View College na, dayon sa South Philippine Adventist College po. Pastor, dili na ko imagine ba ang kalisod ng imong giagian ato nga panahon. Batanon si Pastor, no? Dahan kay siya mga angay buhaton or gustong buhaton per se. Pero Pastor, gusto na mo masayran kung giunsa nimo to paggamit ang imong kalisod nga giagian para maporma ang imong pagkaikaw karon. Wow. Ya, usa ni ana ang akong sikreto ba sa grasya sa Ginoo ang pagkamay ng puon. Unya naadyo kay handom sa kinabuhi nga tiwason nimo ang imong kurso. Yes. Dayon uban sa grasya sa Ginoo mapagamit ka sa Ginoo. Handom sa kinabuhi nga tiwason gyud way nga Mao na imong kurso. importante kay na. So Pastor, para may bawaan na to sa atong mga televiewers, asa man gid gikan si Pastor Cabanyero para naaman gitaron diri sa Cagayan, para may bawaan na to sa labi na sa atong mga kaigsunan nga nagtan-aw karon. Ya gianak gyud ko sa Davao City pero taga Santa Maria, Davao del Sur gyud ko. Wow. Then na literature evangelist ko pito ka tuig sa Davao Mission. Dayon nahimo kong pito ka tuig nga assistant publishing director. Karon area publishing ministry supervisor na ang pangalan. Then nahimo kong siyam ka associate publishing director sa Butuan. Then gitawag ko sa Ginoo diri sa South Philippine Union Conference. Sa ato pa Pastor, ang imong area tibuok Mindanao. Yeah, basta grasya sa Ginoo tibok Mindanao Taas-taas kasapag gid ay. Nabay time Pastor nga dako-dako man gini ang imong gitawag area. Nabay time nga moabot sa to ang kinabuhi nga mag-uulta mga problema. Ang giunsa nimo kana, ni Pastor. nga mga Personal pag-handle ni nga mga problema. Yeah, naagyo panahon siguro nga mag-uol ka paano ba sa gasir magampo lang ka. Wow. Usa ni ana kanang adunay problema sa mga sakit nga di ka mahimutang sa akong anak for example pa nagsakit ko di ko mahimutang kung mahimo adtuon na mo sila sa Mantikaw para nga madala sa hospital sa Cagayan. Mo gini makapangulat pa mga membro sa pamilya nga magka sakit. Mo gina gyud. Pastor, kani personal ni Pastor kaya pangutana personal ubalos pag personal gamay. Isip usa ka tawo Pastor na usip sa ka tawo unsa man tong makapahimuot nimo? Yeah, makapahimuot nako o uba sa tabang sa Ginoo kana bang makahatag og pagdaig sa Ginoo kanang Yes. magbuhat ta sa iyang kabubuton dayon malipay ang mga tawo nga imong gitrabahoan nga imo sila maserbisyohan. Now, Pastor, sa kadako sa imuhang murag, ang sakop bitaw sa imuhang murag leadership karon, it's like South Philippine Union Yes, Conference. dako na, luag na. So, unsa man ang imong mga sikreto nga mahimo kang effective nga leader sa pagdumala ani nga departamento, specific department diri sa South Philippine Union Conference? O sa ni ana ang pag-ampo gayod usbo na ako sa pagsulti, pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa Spirit of Prophecy books. Dayon imong i-organize imong plano sa pagbisita sa unom ka mission conference sa tibuok Mindanao. Dako kay na ha. Magbuhat kag itinerary daan mga karong November, magbuhat kag itinerary sa tibuok Mindanao nga mabisitahan nimo ng unom. Wow, Na time mga management, mission-wide, ay schedules. conference-wide, na mga devotional, na mga caravan work, na ay pagbuhat sa programa nga tanan sila malipay uban sa gas sa Ginoo. So, knowing that we are so blessed and we're so thankful nga si Pastor nakaagi gyud diri sa Panimbaya sa Kabuntagan. Of course, kay dapat nakik-schedule na ta saya way ahead of time pa kay gusto niya planado tanan. Thank you so So, much. thank you so much, Pastor. But of course, miagi naman ka diri, Pastor. Kinahanglan po nga imo pong i-greet ang imong mga loved ones this morning. Yeah, sa kabuntagon karon akong gi-greet ang akong pamilya, akong misis, Jumima Cabanyero nga nagluto ron sa Literature Ministry Seminary. Aha. Ug adunay mga Dapit, Pastor. pastor, yan ang mga pastor nagmasteral karon Asa dapit po? sa Literature Ministry Seminary. Ang akong anak sa Mountain View College duha si Claudine ug si James Ray o si Cryan na adres sa compound nga napon sa kalusigino nga negosyo nga ticketing agency. Yes. Og salamat po nga na mag-greet nako ang akong mga co-workers sa tibuok Mindanao diri sa South Philippine Conference ug sa mga literature evangelists ug sa mga leaders sa publishing mga managers. So, Mga Pastor, kaigsuonan nama usab. daw kay kunoy update sa publishing karon. Yeah, salamat ta sa buhat sa Ginoo nga ning
niunlad siya og nitubo nga ang buhat sa Ginoo sa South Philippine Conference sa Publishing Ministry Department. Aduna kita more than 2,000 literature evangelists. Oh, amen for Apil ni that. ana ang student literature evangelist nagikan sa Mountain View College, Dagan South daw. Philippine Adventist College ubang pang mga eskwelahan. Ug ang mga regular apil ang mga credential, license, intern, ug ang mga credential literature evangelist. More than 2,000. Actually, gaabot na sila bisig asa nga parties sa Pilipinas. O nay dugang pastor para mahibaw-an nato sa atong mga televiewers unsa gining publishing house nga naa diri nga area kay para For mahibaw-an more natin. information O na, sa Pastor. atong mga kapaglaom uban walay idea ni pastor tagay do tagamay nga view ani para mahibaw-an nato Yeah, sa ang Publishing Ministry Department sa Pilipinas at tulo ni ka unions na North, na Central, na South. Kita sa South, sa Mindanao. Ug dati Philippine Publishing House nga nagahimo niani mga libroha, mga kaisuunan ug mga kahigalaan. Ug kini ginabuhat kini para sa mga kaisuunan kahigalaan makapaglaom nga makabasa. Aduna tay libro sa may panglawas, libro sa Spirit of Prophecy, libro pang bata nga magiyahan sila silang kaugmaon ug kini magagiya sa ato mga batan-on, maghigalaan, mga hamtong nga magiyahan sila sa pag-andam sa pagbalik sa Ginoo. Kini makatabang ka nato nga ang buhat sa Ginoo sa Mindanao nag-uswag kini uban sa grasya sa Ginoo. Pastor, salamat kayo sa imong pag-ani usab. Salamat din kayo. So, mga kapaglaom, si Pastor, dili pa nato na siya pabuhian kay makita pa nato siya unya sa atong Dear Panibaya, okay? And then, pabilin lang mo diya tungod kay ang atong mga singers gikan sa lubid ang He-Notes But maghahatag ka nato. before that, Dar, mag-break sa ta kadali kay nag-prepare pa pud ang atong mga singers and nalipay kaayo ko nga nakabasa ko aning ganahan kay ko ani nga book Lapas sa Imahinasyon. Wow. Ano na ba'y labaw pa sa kinabuhi kay sa ato na nga nahibaluan. So Beyond actually, imagination. tuning in to Panimbaya sa Kabuntagon, you will have more idea o kinsa ba kahaning kinsa ning ato ang ma-imagine, lapas pa sa atong imagination nga usa sa ang pinakalabaw gyud sa tanan na magabalik kita dinhi lang sa Panibaya sa Kabuntagon. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.
Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhi kita karon dapit sa City of Waterfalls, Iligan City. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom kung si kinsa katong apostoles nga naghikog, nagbigti ni saka sa kahoy, gihigot niya iyang higta niya ang iyang liog, unya niya ambak siya nagpakamatay. Mangutana ta sa atong mga kapaglaom, kinsa to nga apostoles? Ma'am, kaila ka atong apostoles nga naghikog, nagpakamatay? Nga naman, kaila ka ato? Wala. Kaila mo atong apostoles nga naghikog, ni saka sa kahoy, nagbigti siya, naghikot sa liog, ni ambak, nagpakamatay. Kaila mo atong apostoles, nga naman? Kinsa man to, ma'am? Oh. Naghikog. Og si Absalom, dili man si Absalom, wala man siya naghikog. Apostoles, naghikog kay si Judas. Nga nung naghikog man siya, ma'am? Kaya nga no, nag-guilty man siya kaya mang gibaligya ang Ginoo og 30 pieces of silver. Ikaw, ma'am? So, Mayo nga tubag. Judas. Nga nung nagpakamatay man siya, ma'am? Kaya mangi luiban ang iyahang buhing manunubo si Hesus Kristo, iyang giluiban. So that's why he committed suicide. Kinsa tong isa sa mga disipulo ni Jesus nga naghikog, ni saka sa kahoy, nagpakamatay? Sakayos. Ampun. Wag ko kabalo. Dili na ko na leksyon. Okay, sige. Wala. What you kay idea? Wala gyud. Mga kapaglaom, aniya kita karon makauban nato ang usa sa mga banggitan nga aktor, si Cesar Montano. Ato siyang pangutanon kung si kinsa katong apostol nga naghikot sa iyang liog o nagpakamatay. So, magandang umaga, Cesar. Sir. Tanong ko, sino yung apostol na naghikot ng liog at saka nagpakamatay? Sino yon? Si Judas Iscariot. Bakit ganon ang nagbigti siya, naghikot siya sa liog at saka nagpakamatay? We all know that kaya niya ginawa yon is he sold Jesus Christ for some pennies. So, dahil sa pera, for some silvers, binenta niya ang ating Panginoong Hesus. Nakasama niya, kaibigan niya, alam niya yun na disipulo siya nito. And nagsisi siya doon, hindi niya matanggap na nagawa niya yon. That's why he took his own life. Kinsa tong disipulo ni Jesus nga naghikot sa iyahang liog o niya nagbigti? Judas Iscariote. Nganong naghikot man siya? Nagmahay siya kay gibudian niya ang Ginoo. Kinsa katong isa sa mga apostol ni Jesus nga naghikot sa liog o niya nagpakamatay? Si Judas. Nganong nagpakamatay man siya, sir? Iyang nakuan sa iyang kaugalingon, dako kayong sala, iyang nabuhat. So, di na makaya siyang konsensya ba? Ang iyang gibuhat, naghikog siya o nagbigti. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang atong mga kapaglaom, atong interview. Isa ni adto si Cesar Montano. Mga kapaglaom, mahirap talaga pag magtagalog. Mao nga nagtagalog Bisaya ko mga kapaglaom, pero si Cesar Montano kasabot siya sa Bisaya. Unya daghan po kay mga tao sa palibot mo na nga dili gid nato kayo focus og interview si Cesar tungod kay nakalingkod siya dito sa tunga. So mga kapaglaom, kinsa katong tao nga naghikot sa iyang liog unya nagpakamatay, walay lain kundi si Judas. Dugang nga pagtuon sa balaan ng kasulatan aron ato masayran kung unsa ang istorya ni Judas, makita kana diha sa chapter sa balaan kasulatan sa Mateo ug sa John, makita nato kung unsa ang istorya ni Judas. Awing indino alang sa Bible Beats. Kabuntagon alang sa paghatod kaninyo og mga updates
ug mga inspirasyon nga maghatag kanato og kalipay. Og ang Hope Radio nagahimo sila sa ilang second year anniversary nga ginahimo dito sa Iligan og ang naga-report nini mao si Lovely Gulpan alang sa detalye. 2 years bringing good tidings in the air. 2 years in the service of God's people. 2 years in media ministry. Indeed, it is a very happy second anniversary of 100.1 Hope Radio Iligan. Malipayon ta nga nagahimo sa pagsaulog sa ikaduhang anniversary sa Hope Radio, no? O malipayon usab kita tungod sa makanunayo nga pagsuportar sa atong mga listeners, no? Sa atong mga kaigsunan nga nagapadayon sa tabang sa atong Hope Radio. Busa miabotan ining ikaduhang anibersaryo og lauman nato nga daghan pang mga katuigan nga moabot nining maong Hope Radio. Daghan tang maserbihan, daghan tang matabangan, daghan tang ma-inspired nga mga kinabuhi. Sa tanan nagapasalamat ko nining kahigayunan sa pag celebrar nato sa atong ikaduhang anibersaryo sa Hope Radio 100.1 FM diri sa Iligan. Og tungod niini among ginapasalamatan ang tanan nga mga naibahin nining mga programa ilabi na gyud sa pagsugod sa adlaw ngadto sa pagtaklob sa adlaw diin ang atong radyo nahimong usa ka instrumento sa pag ngadto sa mga kasing-kasing ug mga puloy-anan sa mga katawhan. Karon mao ang ikaduha ka tuig sa atong paboritong istasyon. Takna alas 9 sa buntag, September 11, gisugdan ang pagsaulog niini pinaagi sa usa ka motorcade gikan sa Hope Radio Cap Building padulong sa Bayle, miagi sa Palao ug tuyok pabalik sa atong Adventist Medical Center. Gisundan dayon kini sa usa ka opening program nga gipanguluhan sa atong mga ministro sama sa atong Adventist Medical Center President Pastor Eliezer Bacos, Hope Radio Station Manager Pastor James Hinarge, Hope Channel Station Manager Pastor Ephraim Pitogo, South Philippine Union Conference Communications and Hope Channel Director Pastor Nelson Paulo, ang President sa North Central Mindanao Conference, Pastor Wilson Catolico, ug ang Southern Asia Pacific Division Communications Director, Pastor Jonathan Catolico. Nakigkauban usab kanato ang chairman sa Barangay San Miguel nga diin sakop ang atong Hope Radio Station, si Honorable Eric Capitan, ug ang Mayor sa Iligan City, Honorable Celso Regencia, nga mao usab ang guest speaker sa maong programa. Karong buntaga mo paabot sa akong mainiton na pagbati sa ikaduhang anibersaryo sa Hope Radio o manghinaot ko na sa kanunay masabwag ang maayong balita gamit nining equipment kay lagi sa sulti kaganiha moabot naman ang atong broadcast ngadto sa probinsya sa Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o manghinaot pa ko na sa atong pagtinabangay, sa atong pagtambo, atong mapataas, atong mapalambo ang Hope Radio dili lang kini madunggan sa probinsya nga akong ginganlan o kini sa Iligan o maghinaot kita na kini mahimo usab nga instrumento nga maabot ang ato ang broadcast ni buong kalibutan sa nagkalain-lain na pinulungan sa buwag ug dala ang pagsabwag sa maayo nga balita. Mao kini ang DXMC 100.1 Hope Radio nga diin ang kakusog niini nagapadayon pa ug nagahatag og paglahom diha sa kinabuhing dayon. Highlight pod sa programa ang pagsaysay sa history sa Hope Radio Iligan ug ang blessing sa mga bag-ong facilities sama sa transmitter, AVR, antena ug handheld radios. Gapahigayon pod ang atong mga volunteers sa Hope Radio og feeding, gift-giving programs, church visitations, revelation seminar, on-air ug uban pang mga programa nga makalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo, makahatag inspirasyon sa atong pagkinabuhi
ug makakaplag sa mga kalag diha kang Hesukristo. Surely, Hope Radio will continue to share love and change lives. Kini ang inyong ubos nga ang lagad, Lovely Gulfan, kaninyo kanunay naga panimbaya. Usa ka feeding program ang ginugukan dito sa mga katawan dito sa Iligan. Now, akong tayo mag-report ini pero nakoy klase. Apan anaa si Jan Lumangkas alang sa report. Ang maayong nutrisyon ang isa sa mga gikinahanglan aron atong matagamtaman ang maayong paglawas. Tungod niini, ang grupo sa Hope Radio Iligan kauban sa ubang organisasyon nagpahigayon og usa ka feeding program diri sa Adventist Medical Center College, Iligan City. Sugod 1:30 sa hapon, nagtapok na ang mga kabataan kauban sa ilang mga ginikanan sa Adventist Medical Center College. Kini sila nagagikan pa sa nagkalain-laing mga barangay sakop sa Iligan City. Gipangunahan kini nga programa ni Mrs. Laila R. Dimol nagdala sa Nutrition on the Air programa usab sa Hope Radio. Actually, ang purpose ani nga program kay kuan man gud ni second anniversary sa Hope Radio Iligan. And then kani nga program para ni sa mga bata, no, nga na-identified o dili man actually identified, mga bata nga mga malnourished. Mga pila ka barangay, siguro mga 5 ka barangay ang naa dinhi, palibot lang ni siya sa kuan sa pangalan sa Adventist Medical Center. Ang ato ang expected karon nga mga bata is more than 500. Gina-expect gani namo mga 1,000. Ang food actually is very nutritious ni siya. Gihimo ni siya nga kompleto bitaw na ay mga carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals nga para sa mga bata jud. This is in coordination with the Foundation of Cesar Montano. Okay, and then foundation pod sa MSH Care nga mao dinhi sa Adventist Medical Center. Coordination pod ni sa atuang Adventist Medical Center Hospital o coordination pod ni siya sa Adventist Medical Center College. Magsugid na tayo. Wala na. Taon-taon. Okay. Game. Unya na lang ng istorya, ha? Love you. Well, this is the major program that we have with our foundation, Global Village Foundation, which I'm the ambassador here in the Philippines. It's founded by Yank Berry from US, so that's why we're using VitaPro. It's his product. It's high in protein, so we mix it with congee. So we've been doing this. The last feeding we had was in Bataan, but before that was Leyte. So this is the most recent one. So it's been a great day, and it's been an honor to be here to feed the underprivileged children. Maraming po salamat. Thank you. It's all glory to God. All glory to God. I've been doing this because we want to share. Me as an artist, as an actor, as a celebrity, I think I have to do something for my fellow men na hindi naman puro lahat trabaho, lahat pagkita ng pera. Because at the end of the day, what matters in life is not what you bought, but what you have built. Not what you got, but what you have shared. Yun po. Usa sa nitambong aron sa pagpakita sa iyang dakong suporta mao si Pastor Cesar Dizon. Dili matago ang kalipay sa mga nitambong labi na sa pag-abot ni actor Cesar Montano ug Miss Earth first runner-up Sandra Seifert isip pagpakita sa ilang pagsuporta. It's not my first time to do a day without hunger. It's my
Third time. I did Palawan, Leyte, and now Iligan. Well, it just brings me so much joy to see the children so happy, and I genuinely believe that God is the greatest provider of all, and if He can use Himself to directly provide to you, or people like us to help provide a meal for the children, why not, you know? It doesn't take much for us to give the kids our time and our effort, and natutuwa ako dyan. It's something that money can't buy, to see them so happy and to share this moment with them. Health is wealth, according to the Bible in 1 Corinthians 6:19 and 20. Our bodies are temples. They were bought with a price. It's a gift from God. So let's take care of our bodies. Let's put the right food and the right beverage in our bodies, and let's live a healthy lifestyle. Meron po diyang 8 laws of health, no? And we should observe them. If you don't know the 8 laws of health, you should Google it online and find out what those 8 laws are. And we should try to practice them every day. Nahimong malampuson ng mga programa nga nagmalipayon ang mga kabataan sa ilang nadawat. Atong paminawan ang usa ka feedback gikan sa usa ka ginikanan. Nay, unsa man inyong masulti bahin ani na programa? Bahin ani nga program. Ang pasalamat mi nga naay program nga ingani aron mga bata matagaag mga mayong solusyon unsaon nila pagkaon sa insakto nga pagkaon. Sa ako mas kani siya na programa nga ako masulti kanang nindot siya para sa ang mga bata kay makakuha mi og kanang about sa ilahang nutrition, then ikaduha makabalo pud mi unsaon ang pagpakaon sa insakto na pagkaon sa mga bata na makahatag og maayong panlawas sa ila na maiwas sila sa sakit. Ang una po talaga, ang purpose po dito sa event nito, una, for the glory of God. Gusto natin yung mga bata ay makakain, yung mga bata ay mapasaya, maawitan. Yung mga batang minsan lang ay nakita mo pag-alagala doon sa kung saan, kahit sa panahon ito mapakain man lang. Actually, hindi lang itong lugar na to. Meron kasi tayong tinatawag na A Day Without Hunger with Cesar Montano. This time po, with Sandra Siffert na rin po kayo. O yung ating pong pagpapakain na to. Ang maong programa na himong usata kadakong pahinumdom sa atong mga kabataan, labi na sa atong mga ginikanan sa paghatag og dakong pagtagad, may iyon sa maayong panglawas. Kini si John Lumancas para sa Hope Today. You are still here in Panimbaya sa Kabuntagon, ug karon atong tabangan og tambag ang usa ka letter sender diri sa Dear Panimbaya. Panimbaya. I am ambitious. I was never been hesitant to tell my colleagues that yes, I want to go up higher to the highest rank in the department that I am working with. Dili ko gustong mag-deny kay yes, gahimo gyud ko sa tanang pwede buhaton aron maandam ang tanang papel nga makapromote nako. But sad to say na ay mga tao nga dili ganahan bisan sila sip-sip pod o gusto pod ma-promote. Ga-istorya lang ko, sila dili. Sala ba di ay nga nagtinud-anay rako sa akong kaugalingon ug sa uban? Tininuod man ang akong pagtrabaho, only lang, vocal kaayo ko nga ambitious gyud ko. Ang nakapait, dili tanan tao mo dawat nga sila pod ng ambisyon. Sala di ay ang mga ambisyon. Daghan ako og kontra, andam pod ko musukol. Tough guy. Brave kayo ang atong letter sender. And to help us with this problem, aniya karon kauban nato si Pastor Ray Cabanero. Wow. Pastor, what can you say sa atong letter sender? Tough Si guy. Mr. Tough Guy. Yes. Hello, Top Guy. May buntag kanimo ug sa atong mga televiewers. Nasayod ta og gibasa karon lang ang imong problema nga atong tubagon uban sa grasya sa Ginoo. Miss Top Guy, ako lang isulti kanimo ang tambag sa Ginoo sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Siguro niabot ang punto sa imong kinabuhi nga bukal jud ka mosulti bahin sa imong mga plano ug ambisyon. Panhunuman nato nga basi nalimot ta nga ato kagalingon mosulti ta nga kita ra ang nahibalo sa tanan, kita ang hawd.
Muna ang sulti sa Biblia sa akong gisulti nga teksto ganiha nga trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. So sa imong pagkabukal, siguro dito kagamay na sipyat. Apan ayaw kaguol, dili paulahay ang panahon nga mabago ang imong kinabuhi bahin ni butangan. Is it wrong to be vocal or nga I don't think so. nga moingon ka nga yes, I wanna go up, I wanna go higher? Wrong ba ni siya? Yeah, mahimo nang wrong sa pananaw sa uban kay imo mang tan-awon sa uban, uy kakahambog ba ni? Hambog ba kayo? O hambog. So siguro mas labing maayo nga naghandom ka nga moingon ka nga naghandom ba ako nga mahimo kong dako or somebody someday apan moingon jud ka nga by the grace of God. By the grace of Yes. God. Hinaot mga siguro ang delivery, ang tune, Yeah, unsa ang ba? tune, delivery og isangpit jud mo ang pangalan sa Ginoo sa imong mga plano. Love, na kay giyon na. Go, love. Ambot pareha mi ha nga ambitious ko and very vocal also. Pero siguro mag-choose lang gid siguro ta sa words na atong ginapagawas. Kay normal man gyud sa tanang tao Nang ambisyon man gyud nang ambisyon. And siguro para pud sa iyang mga kauban dili man pud tatanan pareha og personality. O even para sa iya makasabot pud siguro siya because ang uban dili gyud na ka vocal, siya vocal. Ang problem lang gyud is ang paggamit sa sakto nga mga pinulungan. Og siguro ato pong even though we're vocal, ato lang gihapon kuanon nga with humility lang gihapon ang atong pagkaistorya. Okay, Darrell. Darrell. In fairness to our sender, no, tough guy, kana bitang musturya ka sa imong gusto, may tabos sa imong kinabuhi, it takes boldness. Exactly. Boldness gina kay kinahanglan. Imo siyang panindigan, imo gina siyang parugan. Ingon kung kang may tabo na may mo kang director someday, may mo kang supervisor someday, imo gina siyang buhaton. But let's go back to when we were kids. Di ba vocal kay ta? Why wasn't it wrong then? Correct, Nakaroon no? wrong, right? Wow. Gusto ko mahimong maestra, gusto ko mahimong doctor. I mean, we were asked sa school unsa may tabo sa ato. And then we can talk about it sa karon nga panahon. Yes. Sakto to sa una, sayop na karon. Siguro the sakto lang gid maturity mo. pod ang choice of words Exactly. magdadala. Sakto ang time, delivery, and then location. Siguro dili siya dapat ato nga moment. Siguro kay mga tao kay, come on, we know it already. Ano sige balik-balik. Lagi. Oh Ay, yeah, napa, sige, maybe balik-balik. annoyed Lagi. or na-irritate Ikaw, Wing, na na pod. kay ka-share. Ang ako diha namugay mga tao nga bisan sa kamayo nato di ganahan sa tuwa. Bitaw. Ang sikreto ana nga kung dili man ganita gusto og mga critics mga criticize ta. Ang ato lang yung parinti ato ang Istorya. kanang bispre na to atong mama atong papa kay kana Somebody di who gina knows sa mo you. kami ingon lang gina sige go nak go bispre padayon sa imuhang kwan pangandoy kay og dito ta sa uban nga dili na to close niya piling close lang ta muriak ina siya. So, dito ta sa itong parinti ba? Nga nung dahil magbuntagay ta dihag istorya. Di gina mo react kay imo ramang parinti. Lagi, kayang question, isala ba di ay nga nagtinod anay ra ko sa akong kaugalingon og sa uban? Actually, for me, dili man. But no matter what we do, we cannot really please everyone. And correct timing po siguro. Pero sa Correct kuha, timing. Charm, kana mao to ingon ni Pastor ganina, medyo lain paminawon nga mo gamit ka sa imuhang kaugalingon. Mas mayo mo ingon ka nga ako lain kay bisan sa ako ang kaugalingon ako gusto ko ako. Pero basi di ay pero- nga nasuko sila ba nga grabe good ko mag-work unya kuan bas siguro murag medyo malain pod ang mga kauban nga Diba? Oh. ako overtime ko always dayon inani jud ko Di ba, basi ba Pastor? I don't know with sa iya Wala ha ta kabalo kung sa Oo. style Oo. niya of telling the sa iyang colleagues kung unsa iyang gipang buhat That's para siya ma-promote. Yes. Pero sa atong letter sender, no, tough guy, from the name itself, tough good ka. And we salute you nga tough good ka nga pagkatao. Yes. But well, na mga certain limitations according to Awing, diya lang sa imong mga group of friends where nakaila sa imo thoroughly. Kaya na may mga tao nga dili gyud nato ma-please. According to Lovely, according to Pastor. So dapat by the grace of God lang gyud Yes. Oh, man, ang importante. tanan nga with the power of God mahimo ang tanan nimo og makapot nimo ang imong mga ambisyon. Amen. Well, i-appeal ta na sa atong Amen. prayer si Mr. Tough Guy. Dili Kay sa mga ato. yes, kay mga kaygalaan, alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon ug kamo among giimbitar sa pag-uban kanamo sa 777 prayer. May
buntag sa tanang mga kagalaan o sa ato mga kapaglaom. Niya nasab kita sa 7-7 prayer. Usa kini pag-ampo nga ginabuhat sa tibuok kalibutan. Tungod ini atong ukbon atong balaang kasulatan nga makita sa 1 Pedro 3 versikulo 12 nga nagaingon, kay ang mata sa Dios nagatan-aw sa matarong ug ang iyang dunggan nagadungog sa pag-ampo niini. Ug ang naong sa Dios wala ganahay sa mga tao nagabuhat og daotan. Tungod niini ako gihangyo ang tanang televiewers sa kapaglaom nga atong idoko atong ulo sa pag-ampo niining taknaa. Amahan namo sa langit, Dios nga makagagahom sa tanan, aniya na usab kami nagaduol kanimo ning kabuntagon aron sa pagpasalamat kanimo sa mga panalangin among nadawat. Ug amo isab kang pasalamatan tungod sa mga butang nga wa damha nga maabot sa among kinabuhi. Dining orasa among giampo ang nagsulat si Top Guy. Palangini siya Ginoo nga sa iyang pagsulti og iyang handom sa kinabuhi nga ambisyon, iyang iapil ang imong ngalan sa pagdaig tungod naghandom siya niini. Tabangi siya Ginoo nga mapainobsanon ug tabangi isab siya nga mo timing sa iyang pagsulti sa pagbarok sa mga butang nga angay kasulti sa uban aron dili siya mamas interpret sa uban nga naghinambog. Tabangi siya Ginoo siyang mga plano nga mahabot niya ug makita kini kay nagaingon nga action speaks louder than words. Than words speak louder than action. Salamat Amahan, ikaw magapalangin ni Tough Guy. Amo sang giampo Ginoo ang tanang mga kaisuunan karon adunay mga problema sama sa kanila nga adana sa ospital ug masakiton. Ug salamat Ginoo nga ikaw magauban sa buhat sa tibuok kalibutan. Ang kalinaw ug kahimluna sa among pangunahuna among isalig kanimo. Salamat sa pagpanalangin sa tibuok kapuan sa Pilipinas ug tibuok kalibutan. Dios sa kamisyong panalangin ug ang ikaw magapalangin sa Hope Channel ug ang tanan Ginoo departamento nga kami imong hiosahon nga ang gugma ug kalinaw magapatigbabaw. Salamat Amahan sa pagtubag sa mga pag-ampo. Isalig namo ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Ligun nga pagtuo diha kaniya apan sa dihang miabot ang pagsulay igsoon nga nung karon nawala ka kitang tanan giluwas niya sa mahal niyang dugo. Dito sa krus iya kining giantos karon ato nang naangkon ang tugmang kagawasan dili lang ang insakto nga dalan. Kung unsa man ang imong nahimutangan karon ayaw lamang kana himua nga rason itutok lang sa Dios nga atong manunubos aron nga mahumpay ang pag-antos. Kitang tanan giluwas niya sa mahal niyang dugo. Dito sa krus iya kining giantos. Karon ato nang naangkon ang tukmang kagawasan. Dili alag ang insakto nga dalan. Usa ka karnero nga nawala, gipangita ka kay gihigugman niya. Kitang tanan giluwas niya sa mahal niyang dugo.
Dito sa krus iya kining giantos, karun ato nang naangkon ang tukmang kagawasan. Piliya lang ang insakto nga dalan. Piliya lang ang insakto nga dalan. Piliya lang ang insakto nga dalan. You are back here in Panimbaya sa Kabuntagon ug karon ako kamong haturan sa usa ka sugilanon nga makahinuklog kita kung unsa ka importante ang Ginoo sa atong kinabuhi. Diri sa Call It a Miracle. I would like to welcome on the show Mr. Glenn Gallego. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Charm. Salamat yung kayo, sir, nga gitagaan minimog opportunity nga ma-share or mapaminawan ang imong storya sa kinabuhi, ang imong miracle nga naitabo sa imong kinabuhi. What happened 2 years ago? 2 years ago, that was September 19, 2012. I had GBS. GBS, Guillain-Barré syndrome. Unsa man ni nga sakit? This is an autoimmune disease. Ang atong immune system, di ba, mo protect sa ato ang lawas from bacteria and viruses. But unfortunately, sa GBS, ang immune system, giattack niya ang ako ang nerves. Oh. Okay. So symptoms is weakness and then tingling sensation. Kanang tawag murag tawag numb ba? Wala kay ma-feel sa imong mga kaunuran. And then it will lead to paralysis. So mo to nahita po sa kuha. So na-paralyze ka in short. Yeah. And you were hospitalized. I was hospitalized in CUMC. Katong before ka na hospital, what have you felt sa imong self? I mean, naluya ka diretso, nalupog or before ko na-admit, nag-ubo ko, ubo. Usually magkod ba sa GBS cases, it will precede kanang ubo, nga dugay na kayo, or diarrhea. So in my case, ubo. Na more than a month? More than a month ang imong so, ubo. dugay-dugay na yun siya, nga wala ginaulian ba? And then at the time ang good, grabe ang kwan sa business, grabe kumbate. Sige, kumbate gyud sa walay kinabuhi. walay pahulay, less ang katulog. Yeah. Although kainom ko antibiotics na at the time kasi siyempre dugay-dugay na akong ubo. Pero naigo jud ka. Para yun gihapon sige mo blackout, late na kayo matulog. So murag baliwala lang nimo adto nga time ang imong na feel. Yeah. So you were hospitalized and then what happened? Pag ato na ko sa hospital, kay murag flu-like symptoms ra man ko to siya, kay weakness, siyempre luya ka. Ang doctors po dito, mga doctors dito, wapos sa kabalo. Actually, ako ang first case. Within Cagayan? At that hospital sa CUMC. At that hospital. Ako ang first. So wala sila so ka-anticipate. Rare kaayo ni siya nga This is a rare disease. So every 100,000, usa ang maigo. So perting sortiha yun. Ako yun naigo. Ikaw ang isa atong 100,000. So out of Northern Mindanao nga, na 100,000, ikaw ning isa. At that time, ingon sa akong neurosurgeon, ingon siya, mga 6 or 5 or 6 ang cases during that time, 2012. During that year. Okay. Diri sa Cagayan. So, na-hospital ka, diretso, unsay nahitabo pagka-hospital, na-admit ka or na-admit ko kay mo lagi ang impression flu-like symptoms, weakness, pero ako nagduda na kung muraglain man gyud kay murag kakawala ba kakahurot ang ako ang unsay resulta after atong na-hospitalize ka and then murag ginaingon nila nga na flu ka. Pila ka kaadlaw nga na hospital
nga nag-ingon sila nga flu ka and then aya pa din na-discover nga you have GBS? I was admitted Wednesday, siguro. Wednesday. And then, whole day, I think Tuesday. Whole day sa Wednesday, anahaan ko og pulmonologist, flu-like symptoms ang impression. Okay. And then, Thursday, wala gihapon. Thursday night, nabalakan naman akong wife. Kay dili na ko ka barog, dili na ko katindog ba matug CR, dili na ko Wala na, nalupog ka na. So mura na dito nga time ning peak na padulong na sa peak ang GBS. Yeah, ang sakit. Okay. So Thursday night ihang gitawagan ihang kasin nga doktor. And mention daw ko no og GBS. Then ako pod, kaya akong background is nurse masad ta. Okay. Nag-inom ko sa mga case studies dati, GBS. At diba ko may head, naghun patay, maumaw. So, unsay nahitabo right after atong malupog na ka, even going to CR is hard na para sa imo. Unsay nahitabo right after ato? Na-paralyze ka? Muna to siya, padulong na. Padulong to siya, saka na kay ascending, GBS is an ascending paralysis. Sakay ka sa tiil, saka siya, paibabaw. Okay, so na-paralyze ka in short, you were lying in your bed, and unsay nahitabo gitagaan ka og life support or whatever? By Friday, giyatuan naman jud kong neuro kay nangita naman mi og neuro nga ma-confirm gyud ba if GBS ba. So Friday, I think that was mag-udto man siguro to niadto na ang neuro dito. Unfortunately, bad news gyud. Ingon siya nga 99% Guillain-Barré syndrome. So at that time for Friday, pag-abot sa Friday pagkahapon, wala na, dili na ko kaginhawan. Saka naman gyud siya. Okay. Kaya remember nerves, ang iyang igo. Ang atong muscles, especially ang paginhawa, naman ni muscles. So paralyzed naman. So kinahanglan na ko life support. So di naman ko ginawa oxygen, nangita na ko oxygen. But your mind is still active at that time? Yeah, wala na affected akong mind. Wala. So at that time, unsay, because you were active, imong mind okay pa, unsay nahitabo sa palibot? Your wife was there. The doctor told him or told her nga muna nahitabo sa imong husband. Unsay imong nauna-una at time? During that time, grabe yun ang kuan, as in down yun. Siyempre kasi na may dili maguol. Kabalo na ka nga ang imong sakit GBS. Nya anang liso na kaginhawa. So nya ang ingon ko sa doktor nga mahurot gyud tanan ang lihok. So wala na gyud mo lihok. Mupik even your fingertips wala na. Pero kasi gamay kay mo sikan ni diri sa yung lihok ni. As in wala na gyud. Wala hurot. After 2 weeks hurot wala. Mimpik ang sakit. Unsay gihimo sa imong mga palibot adto nga time because you're still conscious. So unsay imong na-observe? Well, na ako sa ICU, although maybe mga first 2 weeks, dili ko kadawat kay siyempre kanap tong in denial pa ka. Nga mga questions bito nga ano ako man Lord, ano ako man nga kanang you wanna say something but you can't really utter a word. Dili gyud ako ma-express like akong feelings. Actually naghimo ra sila og kanang para maka-communicate ko sa ila. Naghimo sila og kanang ABCD bitaw nga tulo-tulo na nila nya murag mo ana-ana ra akong mata. As in? Unya maka-form og usa ka sentence. Imagine na maka-form og usa ka sentence in 15 minutes minimum. Usa ka sentence ha. Lisod day ka. Una ko'y gusto nga. What is that first sentence nga imong giingon sa ila? Dili naman ko kinumdum basta kay usay na ako'y need ba? Need na gusto nga like magpa-turn ko kay di ba dali wala kay lihok-lihok. Kung imagine na kana bitaw matulog ka nga di ba mo stiff neck mo gani ka or kanang. Let us fast track sir. Na-paralyze ka. Pila ka kaadlaw sa ospital? I was in the ICU for 45 days. 45 days. What happened sulod aning 45 days? 45 days? At first, malagi na sa kung kaingon nimo kanina, depressed for maybe mga 1 week siguro nga ako dili na ako madawat. But after siguro mga 2 weeks ato nga time,
I have no choice. I have to fight. Mhm. I have to fight. Kaya gusto mo kumubuhay. At the same Yes, time, of course. Oo. I prayed. What Okay. is your prayer at that time? My prayer was hatagan patawag last. Hatagan patawag second chance. Is that repeated prayer or murag in a day murag maorag yun to nga murag sumpay-sumpay na Yes, nga? in a day. Balik-balik mo gyud ako hangyo. Every time makamata ko, makakuan ko puro gyud Have you hangyo sa Ginoo. heard your wife crying? During that time dili man ko niya makitaon kay kabalo man siya nga akong status po System is kuan ba ako niya active ug mapakita pa. siya sa ko ang kanang luya po siya basig ma-depress ko sa mo dito maunsa pa lang ko. So pero ako kabalo ko nga akong wife nag-goal yun pero dili lang yun niya ipakita sa kuha kung naa siya sa Where you ICU. visited people who are concerned sa imoa? And Yeah. what was on your mind when they were there and rendered a prayer for you? Daghan kayo mga tao, ilaban na mga family members, mga relatives namo ni visited to. So usap po to sa nakapa-strong, nakapa-kuan sa kuang fight yun, fight. Friends went there. Actually ang kuan gina-update ko nila every now and then nga gina-post nila sa Facebook. So grabe ang social media. Nakatabang yun sa prayers that time and then lipay kay ko kanang bisitaan ka og dili ba kana ka sa hospital wa kay lihok puro tubo tanan tubo tanan sakit kayo imong paminaw. Were you hopeless at that time? Gitugyan mo ko tanan. I was not hopeless. Positive ko. Tungod siguro po sa at that time ko akong anak, my daughter was still 11 months. 11 months. So ang ako hangyo sa Ginoo, kamay pa kay kong anak, Lord. Kanang hatagi pa ko You second still chance. have to be a father. Yeah. Loy kay kong anak, matakon ni walay papa. Unsay sa imong tan-aw asa dito ang power of God? Ang miracle nga nahitabo sa imong kinabuhi. Dito na ko na feel ang miracle during the recovery stage kay ang neurosurgeon told me nga mupik ang sakit. Remember, ang sakit mupik. Dili mapungan. Ang GBS is no cure. Muna nakapait yung sakita. Walay So at that cure. time nga nag-peak ang imong sakit, Moto nga tayo mga depressed jugo kay siyempre napay mulihog gamay unta. After a few days, nawala na si gamay nga ana. Gamay nga wala na gyud hurot. Kung saan naman ni Lord hurot wala na may manglihok ani. Pag peak sa sakit, pag down, once mo down na recovery stage na. Okay. Dito na ko na feel ang miracle during the recovery stage tungod kay ang sulti sa neuro is it will take me mga 3 months ay ako magagawa sa ICU. And then positive man sa kay ko. Gusto mo ta mabuhi, positive at the same time pray sa Ginoo. Kumbati cooperate mga nurses ito sa ilang himon sa kuha away reklamo away kuan gisubmit imo fully ang imong self. Yes. Sir, because God has given you another life. Murag dili basta-basta ang moagig ingon adto nga sakit. Unsay tan-aw ni mga reason why God let you be reborn again? Relive again. Actually until now ako pa gyud nang Gina-discover. Gina-discover pa gyud unsa gyud I'm sure na pa gyud yung purpose. I'm sure na pa tay ipabuhat ng Ginoo sa tuwa. Aning kalibutan na. Probably usap pa siguro ma-inspire, mahimot ang inspiration sa uban, especially katong mga nagsakit sad nga dili gyud kanang mawala no paglaom ba. What is your prayer every now and then? My prayer is maparayon natong health, especially on my part kay ang GBS is naay relapse. Naay maybe 6 or 7% nga mga patients dati nga nag-GBS na relapse. So akong prayer always is good health. At the same time makatabang. Thank you so much, sir, for sharing your story to us. I hope, dear viewers, nga kamo din na sa inyong mga Pinoyanan, kamo usab nagpadayon sa inyong pag-alagad sa Ginoo ug sa padayon kada adlaw nag-value kita sa mga gasa nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato tungod kay miracles
will happen every now and then. Mubalik pa ta diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Genesis 6 verse 9. Noah was a righteous man and he walked with God. We are back here on Panimbaya sa Kabuntagon now. It's time to read your greetings. But before that, there is an interesting drawing here nga gihat o gidro sa isa ka grade 1. Yes, grade 1 pupil. Her name is Shanshan. Shanshan, thank you sa drawings. Shan, kung nagtanaw ka karon with Shem, Gusto niya ipakita, please, i-focus daw ang mga drawing. Nara. No, si Shanshan nag-drawing. Hope Channel family. Tanaw daw siya og Let's Pray Hope Channel. Let's Pray And then Hope we also Channel. still have sa kang awing o kang Daryl nga napad kang awing, gigunitan. kang Shanshan gyapon na gikan. Thank you kayo, Shan. And we hope nga in the future, ma-feature na ka na mo din sa Kids Station. Hope Channel. Ang future host. So, nanghagyo man gyud siya na ipakita yung drawing. So, finally, napakita na yung drawing. Now, let's go to the greetings. Happy Sabbath. Greetings to, of course, to Shanshan. Happy Sabbath. And greetings to Ayami Apjan from Aldrin Balaba. Good morning, Happy Sabbath. Ug ako, nanimbaya sa akong asawa nga si Jane Hernando nga taga Iligan City. Regards lang pud ko dayon sa mga staff nga puros gwapa o gwapo. Wow, thank Amen you, na thank you. Thanks and God bless from Ronald Hampit. Okay, by the way mga kaigalaan, si Pastor Porfirio Lagunday nagtanaw di karon sa Panimbaya sa Kabuntagon. Buntag, Nitawag Pastor. siya kaganiha og ni gi-invite niya, gi-encourage siya tanan nga unta mo basa mo sa Messages to Young People, mo contact lang mo kang Pastor Cabanyero kay para maka-avail mo ana nga book sa katong wala pa yung mga libro. Open ito page 36 in paragraph 1. Ginaingon dito nga ang pagpangambisyon dili daw sayo. So, amo mong giimbitaran nga basahon ninyo na and para good fully you will understand kung unsa to nga paragraph ang ginaingon dito. Messages to the young people, message to the youth. Message to young people, page 36, paragraph 1. Wow. Okay. Mga pagpanimbaya po din ha sa Lagunday family ni Ma'am Glenn, ni Baby, ni Toto, ni Nonoy nga nagtanaw din na karon. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Salamat. Yes, ako ipanimbaya si Kagawad Emmanuel Mugot, kauban siyang pamilya karon nga nagatanaw. Happy Sabbath diha Kagawad. Pasensya na gani atong niaging Sabado nga wala kita makadayon no Sabado sa gabi nga wata makadayog dula. Tungod sa mga circumstances nga beyond our control. Yes. So, Pero nabusog man ta. next pag balik dire ni Cesar Magdula na ta dire sa Cagayan. Ipabalik din ni Ipabalik ni Cesar Charm Dizon. og sa Hope Channel. Okay, ako ipanimbaya ang akong mga kabanay diha sa Luyong Bunbun, Opol, si Rose, si Lola Sioni, si Sioni Abias o sa akong suod nga higala. Gikan kini sa Luyong Bunbun, Opol. Now, I want to greet also advance happy birthday to Abigail Kuyakot. That Happy will birthday! be next week, Wednesday, September 24. So, Wow. advance happy birthday, Abs. Abi, Nasa karon sa South Korea, Wow. sa Samyok University. Sa lubong na so, mo, taking Abi. up her second, sa master's degree. And then, Abs, kabalo ko, makikita man ka sa, through YouTube. Happy birthday. And also, Panimbaya, good morning. Hindi mo kantahan, love. Ha? Hindi mo kantahan. Sunod na. Sa Facebook. Okay. Every year, manalim na Okay, absent. happy Sabbath sa tanan. Wala pa ko na humandar. Pamanay ka na Ako sa humana. dar. Okay. Panimbaya, good morning. Greet lang ko sa akong mga cousins dira sa Zamboanga, Sibugay. Cousins sa Valencia City, happy Sabbath to all and God bless from Elmaden Padillo. Og mayong buntag sa tanan. Darrell, mayong buntag. Manimbaya ko sa akong mama Niknik ug kay Papa uban usab sa ako ang mga ante, si Ante Gina, Ante Susan ug Ante Nev. Uban sa ako nga mga cousins sa Bukidnon ug manimbaya pud ko sa akong mga ante diri sa Kalaanan uban sa akong mga cousins usab. Daghang salamat. Okay, amo pong mga pagpasalamat, pagpanimbaya diha sa pamilya ni Sir Rex Gonzaga, uban ka Ma'am Jessica nga nagtanaw diha karon. Happy Sabbath ug kauban sa inyong mga kauban sa Panimalay. Among gipanghinaot nga kamo ready na alang sa pag-worship sa atong Ginoo karon nga kabuntagon. Alright, happy Sabbath sa tanan. Greet ko sa akong auntie sa Opol nga si Auntie Mendy.
and Uncle Kukoy. And then greet pud ko sa akong cousins diya sa Carmen nga sila Ate Cherry Jane, Kuya Gerald, and Kuya Michael, as well as Carmel. Then sa akong parents nga nasa Lubihid, og si Juan, og si June, og si Bebe. Thanks for reading from Shaybel Haberina. Bebe, good, Bebe. Actually, silang lang na. Daniel. Sige, Wing, go! Okay, good morning. Panimbayan ako ang birthday sa ako ang lolo. Happy Nga birthday, si Lolo Mateo Dahunan Senior dito Lolo sa ni. Mulabi sa Dahunan sa family ni gikan. So happy birthday diha sir. Diha ika 86 birthday niya. Happy birthday diha. Happy naa siya birthday. sa Mulabi. Kuha ni Lolo ni Toto. Lolo ni Toto sige, Dahunan love ko, to. love. Good morning, happy Sabbath sa tanan. Greet nako Rose, si Nanay Sonida, kang Jojo Aranyas ug Aranyas family. Panimbaya ko sa akong mga friends nga sila Chela May Barros, Sweetie Dabalos, and Apple Huizo. Happy Sabbath sad sa mga Nakwa family, especially ila Maymay, Joy Joy, Kurt, John, Kimberly, Arar, Ante Bobong, Uncle Nelfin, Nanay Lydia ug Tatay Badong. Thank you and God bless. Amo pang mga pagpanimbaya diha sa Wahiman family, Mr. and Mrs. Cora and Edward Wahiman. Thank you kayo sa inyong pagpadayon na pagsuporta sa panimbaya sa Kabuntagon. Pinaagi sa inyong mga pag-share sa inyong mga blessings. Wow, salamat. Thank you Salamat. so Thank much, you. ma'am. Salamat, Ang ma'am. among show. Thank you kayo. Ako pong ipanimbaya si Remy Salagantin, then Mr. Oliver Cervantes diya sa Mayasaan. Aliarina family sa Kauman, and then si retired Colonel Toto Varias, kauban ni Junilo Varias, sila Ma'am Kere, Apin, og si Irene, og si Abing. Maayong buntag, ngayong adlaw Sabado diya kaninyo. Panimbaya ko diya sa Delmar SDA Elementary School Pathfinder Officers diri sa campus. We are having leadership training. Happy Sabbath. Thanks God and God bless. Okay, good morning and happy Sabbath day. Panimbaya ko diya sa Upol. Kang Uncle Johnny Ake, Auntie Gaga, Janaline, Danica ug kang Dandan. Panibayasan ko sa diya sa Tablon sa akong brother nga si Dudong sa akong auntie Deta. Og panimbayasan ko diya sa Taguluan sa Magbanwa family, Aki family og sa among family. Panimbayagikan kang Elizabeth. Thank you. Okay, akong ipanimbaya ang Music 7 nga grupo na ko diya sa Central. Ano sa mga Music 7 Malhi? Ma'am Ascona nga nagpahulay sa siya karon siya hang balay tungod kay Get well. Get well, ma'am. So ma'am, Ketulson, Ate Jinx. nagpaabot na si Vincent sa imo kay nangita na siya nimo. So happy Sabbath ninyo diha ang tanan, magkita taon niya launa lang sa atong practice. Panimbayan ako diha sa tanan diha sa sanitarium Lisio, nag-duty sa NMC Hospital, gikan kini kang Luloy Ruwa. Panibayan ako ang mama nga si Doreliza Jordan, sa akong papa nga si Rickson Jordan nga naa sa Dubai. Gikan kini kang Daryl Jordan. Mga panimbaya ni Tupe, Tidita Garda and family, Apawan family, Rosales family, Pairat family, Pontanar family, sa Amoros ug Sambulawan Church. Happy Sabbath from Cedric. Good AM to Dale Saturnino, Lamparero family, Basilio family, Pastor Galarpe, Pastor Sanes, Sister Fetanghal and family, Wagan family, Homok family, Sister Danny Mutia, Sister Susie Flores, JD Jager, CDO Central Church Brethren and Panimbaya host, gikan kay Brother Ruben Flores and Panimbaya sa Kabuntagon. Pakigreet ko ni Sarah Jane Lingatong ug happy birthday ug sa mga taga-Upol Church ug sa mga Salvans family, Aya family from Dimple. Panimbaya ko sa Delmar SDA Elementary School Pathfinder Officers diri campus. We are having leadership training. Happy Sabbath. Thanks and God bless. na da. Happy Sabbath everyone, especially sa akong parents. Mr. Dodong Salagantin o Mrs. Sarah Katani Salagantin. To my sister Wilda Ubay-Ubay of Alubihid and to all Talguluan SDA brethren from Ma'am Wendy S. Bisande. Ate Wendy, happy Sabbath kaninyo diya. Kauban kang Heart Jade o sa Little Boy. Ako ya Titing. Thank you kayo. Okay, akong ipasalamatan ang akong mga sponsors sa Bible Beats. Salamat kay kaninyo, labi na kang Sir Rex Gonzaga, kauban kang ma'am. Daghang kay salamat sa inyong suporta sa atong Bible Beats. Ako ipanimbaya usab ang akong mga kaubanan sa Central Church, labi na kang Pastor and Mrs. Jimenez. Kang Ma'am Jimenez, doon na siya family life nga program diha sa ato ang church. Gimbitahan mo tanan nga mutambong unya sa alas 3 sa hapon. Dayon happy Sabbath to grandparents and to the grandparents of Metosela, Mr. and Miss Alfonso Agoda, Star Lee, Cousin Leo, and Gabriel Burden, and to all members of Quiet Hour Church. May buntag kanyo. Greetings, gikan na kang Metosela.
Good morning, Hope Channel. This is Leia from Lugait Church. Morning greetings to Mr. and Mrs. Irene Pasco and Mr. and Mrs. Giging Tapdasan. Thank you. God bless and more power og sa mga habagat family diha sa Pagawan Church, Mantika, Misamis Oriental. From Leia, Lugait Estate Church. Panibaya ko sa Tinaw Church nga magdugay unta ang singing group ug among trainer nga si Brother Jim. Wow. Message from Jervin Chavoso. Panibaya sa kabuntagon sa family Tumara sa Kalaanan Church. Labaw si Jean, Joel, Chris, Dayday, Jikjik, Tunton, Chikay, Chow Chow, Chikoy, maayong buntag kaniyong tanan. Labaw na sa mga host panibaya sa kabuntagon nga mga Guwapa. Wow, thank you. Wow, thank Guwapa, you. way guwapo. Salamat. Guwapo. Panibayawan po na ako ang Bisaya family, si Marchel and her family. Thank you for watching and for viewing. Siyup dar. Wow. Dayon, ang Tagalagulong SDA Church, Lumapas family, Ektin family, Miso family, Daguplo family, Kabusog family. Thank you for watching Panibaya sa Kabuntagon. Dayon sa Inubulan SDA Church, Waga family. Enjoy your Sabbath and be blessed, everyone. Ako yung panibaya, si Pastor Baang, si Maying. Si Pastor Baang, gikan siya sa Iligan. Pagbalik, nagsakit yan tiyan. Pagkasandi na hospital. Happy si Nga si Pastor sa hospital, siya ra daw isa. Agampil si Pastor. Rami, si Richelle, si daghana. Janser, and I know po si Leia. Lagi. Manlibak wing ka lang, wala pug ko. Pero dili to ambot lang gato nga wala. No, because ang ilikan karon wala. Pero kami busog kami dito, nga porting daghanag yung pagkaon dito. Si Daryl go naglisod naglakaw. So panibayan ako diya sa Gusao Church, labi na sa mga tanan nato diha og sa district ni Pastor Baang, sa tanan diha nga mga active nga mga youth. Daghan salamat og happy Sabbath kaniyang tanan. Advance happy birthday Ate Shai Shai. Greetings ni gikan sa atong mga singers ganina. Omongos family, Makalangging family, Ganapin family. Happy anniversary also to Mr. and Mrs. Omongos. And also I wanna greet my husband happy Sabbath day. Of course, ako mga estudyante sa Inubulan National High School. Sila karon kauban sa akong mga kauban sa trabaho. Mayong buntag og enjoy your weekend, everyone. Okay, happy Sabbath ug maayong buntag sa tanan. Panibaya sa family Tumara ug labaw na sa Kalaanan Church ug sa Kalaanan Youth nga madasigon ug labi na jud sa akong super duper my sexy love nga si Tonton ay mas sexy love. na. Kanahin ko sa term sexy love. Si Juan mo na, si Kat Ako Neo. ano na untay mo yung sa ako sexy. Okay, akong ipanimbaya diha sa patag kang Mr. and Mrs. Jerry Homo, kauban siyang duha ka mga kabataan. Yes, Sir Jerry. Good morning and happy Thank you Sabbath. kayo sa support og sa ato ang mga singers nga naa karon diri og kang Toto Dahonan nga nag-miss call na pod. Og syempre sa inyong katong mga nag-accommodate To sa sunod inyo to, ha. Hope nagpaabot Channel kini nga sa kanon sa amin Of nimo course. i-treat diri kay nagsige na sila og pangutana. So, We also would like to give our thanks sa Adventist Medical Center, Miss Laila AMC. Dimol, Ate Arlen Collado, Thank you. Pastor Bacos, and all the rest of Iligan AMC Center. Thank you kayo. Gingon man kang Clark Batukan sa pag-accommodate namo dito ni Christian og ni Lovely, of course. Og And dito mi. sa tanan-tanan nga nag-help sa amo, and of course si Mr. Yes. si Mr. Jerry Sevilla sa iyang pagtabang kanamo ay si Kuya Johnson sa pagtabang namo mag-facilitate namo sa pag-taping kang Mr. Cesar Montano o kang Miss Sandra Seifert. Atangin ninyo Yes. sa Faith at Work ang ilang story. Abi ninyo mga kapaglaom sa diha nga nagtiping dito. Tan-aw ni Daryl dito kang Cesar Montano. Maingon din si Cesar, balhin ta dito ni Sandra kay murag nawala na atong pagkalalaki. So we still wanna invite our brothers and sisters and even dili mga STA invited gihapon mo mga maghatag sa inyo ang greetings. Tanaw lang mo sa number sa inyo. This is for all. Yes. Okay, so mga kapaglaom, wala na gitay panahon. Leon. Sama sa Leon nga nangitag tukbunon ng atong floor director. Unsa na? Nagsige na siya o kining sinyas nga putol na daw, tama na kay time na ta. Cut na, tama na. Pero napay Cesar sa next Sabado. Sige, Okay, go na, wait. mga kapaglaom, ayaw kalimot ngang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Hi, this is Cesar Montano. Ayong kalimte, tanawon ang Panimbaya sa Kabuntagon every Saturday. Every Saturday. 6 to 7:30 in the morning. That's right.
Hi, my name is Sandra Seifert, and I would like to invite all of you to watch Panimbaya sa Kabuntagon every Saturday mornings from 6 to 7:30 a.m. Only on Hope Channel. Thank you kayo. Wow. Pwede ba sa Kabuntagon? Sabi niyo mga kapaglaom, taranta in town. Basta si Cesar na interviewon. God bless. God Bye-bye. bless. Love you See you all. in the next Sabbath. Vincent, Miko. Thank Ay, you guys. Miko. Happy Sabbath, Miko. He notes. Alubiyet. Thank you, Salamat. Thank you Thank you sa for coming mga over. singers. Thank you, Pastor Cabanero. Staff. Goodbye. God bless everyone. Yeah, the crew, happy